lang. Jesus. Jesus, no. Oh my God, Lord. Langit. Lang, naglinog lang. Lang, Jesus Christ. Yes, makatras ka pa. Dili na. Itawag, nalito. Lord. Agawan po ng tubig dito, kaya mostly nung sigaw ng mga kababayan natin dito ay we need water and food. Actual footage po yung papakita ko sa inyo, aftermath sa mga nangyaring 6.9 magnitude. So maaga pa tayong nagbiyahe. Ayan, alas 6 pa lang. Almost 1 hour lang mula dito sa Danao, kasi dito ako nagpalipas ng gabi. Nyo itong mga kasabayan ko, papunta ito sa Bugo City para magbigay ng serbisyo. At yung mga iba para magbigay ng medical assistance, kagaya nito. Ayan o, libreng serbisyo. Tapos yung nasa unahan ay may kargang relief goods. Ayan o, galing sila sa City of Naga. Mga buildings, makikita po natin yung mga karga nila o. Yung iba dyan, grocery. So kahapon may mga nakasabayan tayo, mga taga Haro Leyte. Shout out po sa inyo, yung mga pulis natin sa Haro Leyte. Nagdala din po sila ng tulong papunta rito sa Cebu, sa Bugo City, sa mga naapektuhan ng lindol. Ayan, makikita talaga natin dito yung puso ng mga Pilipino. At nandyan talaga yung pagiging matulungin ng mga Pilipino. At doon sa unahan, 2 pick-up truck. Ayan o, puno ng mga relief goods yan. Eto, relief goods din yung laman nito. Pati yung nasa unahan. Ayan o, sobrang dami papunta ron. Makikita nyo, mga medical assistance. Ayan o, itong truck na to na nasa unahan natin, puno ng mga karton, tubig, mga relief goods din ng laman. Ayan o, makikita nyo. Ayan. So, eto rin, puno rin ng relief goods at saka mayroong mga banig na dala. So, yung mga basic needs, tubig, ayan. Volunteer din to, galing sa Chinese, Filipino-Chinese. Ayan o, papunta rin to sa Bugo City. May nakasulat Filipino-Chinese Volunteer Fire Brigade. Ayan. Sobrang daming papunta rito sa Bugo City ngayon, kasi aftermath nga, maraming mga gustong tumulong. Malapit na tayo, 46 minutes na lang. So dito pa lang nakakadurog na ng puso. Makikita mo yung mga bata sa gilid, humihingi ng tulong.
Ayan. Grabe. Ayan. Dito sa gilid ng kalsada, marami nang namimigay ng tulong. Yun. So, dito na tayo sa mismo sa Bugo. Ayan o. Sobrang dami ng tao. Nakapila. May namimigay yata ng relief goods. So, ikot muna tayo dito sa kanilang city. Habang papalapit tayo ng papalapit, maraming mga tayong nakikitang merong mga banner. Lahat nakasulat, "We need help and food and water." Ayan o. Food and water. Pasok na po tayo sa kanilang bayan. So, nandito tayo sa pinaka-city ng Bugo. Walang kuryente dito. Merong mga namimigay ng tubig. Ayan. So, nakita natin yung Jollibee. Puntahan natin muna yung McDo. Ayan o, bumagsak. Bumagsak na bahay. Halos lahat ng mga taong nakatira rito ay nagsilikas. Tahimik. So, pagkatapos ng ilang oras na biyahe, ay narating na natin itong Bugo City. So, nandito tayo mismo sa harap ng McDonald's. Ayan o. Makikita po natin, bagsak nga talaga. Sa katunayan niya, nandito si Sir. Sir, anong pangalan mo, Sir? Jason. Milber nga pala, Sir. So, Sir Jason nga pala. Siya po yung security guard dito sa McDonald's. Nandiyan ka, Sir, nung naglindol? Oo. Nandyan ako. Mga gabi nun. Oo, gabi 10 PM. Paano mo nalaman na lilindol na? Bumagsak kasi yung yung bildo dyan sa kilid ko. Oo. Tapos ayun. Lumabas na ako kasama ko yung bata. May bata kang Bit-bit. kasama dyan? Anak mo? Hindi, anak ng manager. Kumakain ng dyan. manager, kumakain. So pagkatapos, Sir, anong sunod na nangyari? Ayun. Bumagsak na yung building. Buti walang nadamay na mga tao. So, Walang nasaktan. Nung nagsisibagsakan na, Sir, meron bang nasa loob na kumakain na mga customer? Oo, meron. Mga ilang katao? Mga 20 plus yata yun. 20 plus? Kasi ras kami ng araw na yun. Oo. Tapos biglang niyanig ng lindol. Ayun, nagsiktakbuhan na kami lahat. Ano yung unang nakita mong bumagsak, Sir? Yung yung nasa likod Yung sa likod ng building? Ng McDonald's. So yung mga customer na nasaan sila? Nasa baba, nasa taas? Nasa baba pero nandito sila banda sa harapan ng Sa harapan. Oo. So doon sa taas, Sir, meron bang customer din? Wala. Wala. Walang tao So doon. mostly ng customer nandito sa baba. Oo. So nung bumagsak yan, bigla na lang nagsitakbuhan. Oo, nagtakbuhan kasi marami na kasing bildo nagsigbagsakan eh. Pati yung mga mga simento. Oo. Anong naramdaman mo, Sir, nung makita mong bumabagsak na yung McDonald's? Ayun.
na ano ako na nataranta. Kailangan kong i-safety ko muna yung sarili ko. Siyempre, hindi natin alam yung anong susunod mong mangyayari, hindi natin hawak yung panahon. Ayun, buti na lang, walang nasaktan, walang namatay na lang sa customer. Nakaligtas kami lahat. Salamat sa Panginoon. Amen. So yung mga customer, safety naman sila na nakalabas. Sila nakalabas lahat. Ano yung nasa isip mo, sir, nung nakikita mong wala na yung McDonald's na talagang bumagsak na talaga? Ano yung nararamdaman mo? Ano yung nasa isip mo? Pumapasok sa isip mo? Ayun. Natulala. Hindi ko na alam yung gagawin ko kasi ayan na yan, nangyari na yan eh. May electricity ba nun, sir? May ilaw ba? Oh, meron. Meron. Hindi nawala kaagad yung ilaw. Ayun, trip off lahat. Trip off lahat pagkatapos ng lindol o habang lumilindol? Habang lumilindol, trip off lahat yung ilaw. O ano yung masasabi mo, sir, ng mga nakakapanood sa atin? Ano Sana yung mensahe mo sa kanila? Sana matulungan nyo kami dito kasi dahil sa nangyari ng lindol, marami nawalan ng trabaho dito sa McDo. Nakausap po natin si sir, yung security guard dito ng McDonald's. So grabe, di lang dahil lalaki nga si sir, tinatago lang niya yung emosyon niya, pero kitang kita mo sa mga mata ni sir na nalulungkot siya sa nangyari. Yung hinaing niya ay sana matulungan natin yung mga kababayan natin dito na naapektuhan ng Bagyong Lindol. So mamaya papakita ko sa inyo yung kahit makaikot lamang tayo, hindi tayo lalapit kasi delikado. Sir, pwede ba ako nung pumunta ron lang sa mga gilid lang? Okay. Ito ko lang muna lagay, sir, ha? So iikot ko kayo dito sa gilid ng McDonald's. Sa ngayon hindi na pinapalapitan ito kasi makikita natin, no, bagsak yung second floor. Ayan. Wala na, pati yung mga bubog nandito, tingnan nyo. So grabe, nakita mo talaga tuklap yung mga simento, pati yung mga salamin wala na. So bumigay talaga. So ikutin natin dito sa likod para pakita ko sa inyo yung likod nito. Ayan. So ito yung area ng drive-thru. So dito pumapasok yung mga customer. So makikita po natin talagang bumagsak ito. Biruin nyo, yung second floor nito ay talagang nakalapat na dito sa pinakababa. So kasi sabi nga ng guard, yung unang bumagsak ay itong likod. So makikita natin nakaangat pa yung kalahati. Ayan o. Sir, good morning, sir. Wala good, sir. Ayan o. Tapos nagkakalat yung mga semento dito sa baba. Ayan. So dahil nga sa sulid ito yung nasa likod, dito talaga yung unang bumagsak. So biruin nyo kung may tao yan doon sa pinakailalim, ay talagang hindi makakaligtas. Ayan o. Wala na. So tingnan nyo. Wala na talaga. So eto na yung pinakalikuran ng McDonald's. So maraming mga bubog na yung nasa baba nito. Wala tayong makita kasi natabunan ng mga simento.
At makikita mo yung mga steel bar na pinakapundasyon parang maliliit. Ayan o. Maliit siya. 10 mm lang siguro yan. Ayan. So nilagyan na nila dito ng barricade kasi bawal ng papasukan. So salukuyan po ngayong walang kuryente dito sa Bugo City kasi dahil sa lindol. Ayan. Grabe. So actually hindi lang to ang fast food na bumagsak. Meron din yung Jollibee. Ayan. Nagsilabasan yung mga steel bar. So maliliit yung mga steel bar na ginamit. Ayan o. So yung katabi nito ay Metrobank. So patuloy na nag-ooperate yung Metrobank kasi meron silang generator para sa mga gustong kumuha ng pera. Wala. Nagkalat yung mga gamit. Nilagyan na nila ng no entry kasi bawal ka nang pumasok doon. So delikado na talaga to. So sa tingin ko ay wala nang remedyo ito, totally bagsak na to at gigibay na lang siguro to at mag-construct ulit. Ayan, sa ngayon po wala pong pinapapalapit dito kasi delikado, baka biglang bumagsak, pati yung sign nila ng McDonald's dun sa taas. Ayan, so dahil walang kuryente dito, walang mga masyadong tindahan na nagbubukas except dito sa store na to sa tapat ng McDonald's. So kaya nakabili tayo ng may inom. Ayan. So yung iba cancela yung mga trabaho at tanging yung mga nag-ooperate lang dito yung mga bangko at saka yung mga maliit na mga tindahan kagaya ng paggawaan ng motor. Ayan. Dito sa likod ko dahil nga sa walang tubig dito at kuryente, ayan, makikita po natin yung pila-pilang mga container, nagpaparefill po sila dito. Ayan, agawan po ng tubig dito kaya mostly nung sigaw ng mga kababayan natin dito ay we need water and food. Ayan. So, pahirapan yung sitwasyon ng mga kababayan natin dito. Yung iba nag-aantay na lang ng mga relief goods. Yung Jollibee, nasira din, oh. Ayan. So sarado sir yung kumpanya nyo? Rian Motorcycle Company. Rian Motorcycle. So mostly ng mga building na malalaki, mga establishmento kagaya ng Metrobank, doon yun lang yung mga nag-ooperate. Ayan o, kahit nga itong parte na to nasira rin yan ng lindol. Ayan.